Hello mga kapwa kong OFW, this is OFW Pinoy TV. Pag-uusapan natin, no, kung ikaw ay isang anak ng isang OFW, makinig kayo sa sasabihin ko, o kahit yung mga parents, makinig din kayo. Katulad ko rin, isa ding OFW, isa din po akong ama OFW. So meron akong ipapanood, no, isang clip, no. Sana magkaano tayo, lalo na sa mga anak, matauhan po tayo, okay? Matauhan po tayo na hindi ganun kadali na maging isang OFW kung saan bansa man yung parents mo. Okay? So panoorin muna natin itong short clip na ipapanood ko sa iyo, ipapakinig ko sa inyo para mas lalo nyong maintindihan buhay ng isang OFW. Okay? Ikaw yung isang anak ng isang OFW. Takasan lang natin yung volume. Wait lang ha. Yan, sige, balik tayo. Okay, start. Kung ikaw yung isang anak ng isang OFW, panoorin mo tong video. At kung ikaw naman yung isang parents, no, may anak, i-share mo tong video nito para ma-motivate yung mga anak natin na katulad ko rin isang OFW. So panoorin natin yung video ni teacher para ma-inspire po tayo lahat. Kahit tayo mga parents at yung mga anak natin. Okay? So let's go. Kung sakasakalan yung abroad ng nanay mo, ito lang yung gusto kong gawin. Gawin mo yung pinaka-best mo. Habang nag-aaral ka, o sa lahat ng parte na gusto mong gawin. At higit sa lahat, buuin mo yung pagkatao mo. Huwag ka munang maghanap ng tao na magbibigay sa iyo ng kulang na pagmamahal na binibigay ng mga magulang. Kasi nga, aalis sila sa tabi mo. Huwag mong hanapin yun. Yung na pagmamahal, kahit sino, hindi kaya ibigay sa iyo. Kasi magkaiba yung pagmamahal na binigay ng mga magulang kaysa kasintahan. Kasi alam ko, kapag mawala si mama mo, si papa mo, parang may kulang. Ngayon, dahil may kulang, gusto niyong tunan. Tama? Ang gusto ko iparating sa inyo, magkaiba sila. Hindi porket mamahalin kayo ng ibang tao, pareho na sa pagmamahal ng mga magulang ninyo. Mas lalo kayo mapapariwara kung gutom na gutom kayo sa pagmamahal. Please, anong gawin mo? Mahalin mo yung sarili mo. Ayan, so putulin na natin. So ito yung ma-advise ko sa inyo. So tama po yung sinabi ni teacher, no? Shout out sa iyo, teacher Dato. Amen. Ayan. So in-upload ko yan sa kabilang sa TikTok, napaka-viral. Na-viral po yung aking video na ito. Okay, so i-follow nyo rin po Payong OFW. So yun po yun. And follow na rin ako. Subscribe nyo na rin po yung YouTube channel ko. And sabi ko nga, bago lang tong channel na ito, dito po ako magagawa ng mga content about OFW tips. Okay, idea. Okay, so yun, idadagdag ko lang, no, sinabi ni teacher, iba ang magulang, okay? Iba yung parents ng pagmamahal, okay? Kaysa yung mga kaibigan, medyo malabo yung aking yung ilaw. Yan, pasensyahan nyo na, wala pa akong ring light bibili pa tayo. So, ang point ko lang dito, iba yung parents ng pagmamahal. So, alam ko naman kasi nakaranas din ako niya na, kumbaga, ang mga kabataan ngayon iba na, hindi katulad dati. Okay, hindi na katulad dati na madali tayong naintindihan. Ang lagi lang nila sinasabi, wala tayong oras, wala tayong time, iniwan tayo na para lumayo mag-alaga sa ibang mga bata, no? Hindi nila naintindihan para sa kanila. Ang lagi nila sinasabi, no, binibigyan tayo ng option na anong gusto nyo, yung pera o kami mga anak nyo. Okay, hindi nila iniisip yung gastusin, yung pangangailangan ng pang-araw-araw. Okay, pagkain, 'di ba? Yung gasto sa bahay, pag-aaral nila, hindi nila tinitingnan. Lagi nila sinasabi na gustuhin nyo pang lumayo sa amin, pwede ka man diyan dito sa Pilipinas. Madali po yung sabihin, pero hindi po ganun kadali maghanap ng pera, lalo na sa Pilipinas, or maghanap ng trabaho, lalo na kung may mga edad na. Okay, yan yung realidad. Pag dyan sa Pilipinas, pag may edad ka na masyado, mataas na, bihira ka na matatanggap sa mga pabrika. Okay, so yun lang po yung option, yun yung way, na katulad ko, nag-abroad na rin ako. Okay lang kung bata ka pa, malakas ka pa, pwede ka man dyan sa Pilipinas. And hindi na rin sapat yung kinikita dyan sa Pilipinas compared dito sa abroad. Sabihin man natin guys, totoo yan, maliit lang po talaga sahod sa Pilipinas. So, mga kabataan yan, hindi sila ganun ka, gusto nila katabi, wala namang problema. Pero may nangyayari talaga na
yun, nagsama-sama na sila, pero may edad na yung parents nung bumalik, graduate na ng college. Okay, pero at least naibigay yung gusto ng mga bata, yung mga luho, di ba? Meron mga bata na na-appreciate yun, nabibigyan ng halaga. Okay, kaya nung sila nakapag-graduate, may trabaho na, maganda na, so pinauwi na yung mga magulang, mag-for good na para makasama na. So yun yung way, no? So may mga kabataan talagang naglalo na mga babae na suwail na rin, barkada dito. Ngayon nangyari, ang anak buntis sa Pilipinas, yung ina nagpapakahirap magtrabaho para mag-aral, yun, nagbubulakbol. Di ba? Yun, nabuntis. Kahit mga lalaki, ganun din, kung ano nang ginagawang kalukuhan. Kaya pag uwi ng OFW, ilang years na walang nangyari, walang ipon kasi napunta sa mga bata. Pero ito pa yung malungkot, may apo na. Pag uwi, may anak na. So hindi pa rin nakapagtapos. Di ba? Imagine mo yun, isa kang OFW, di ba? Magulat ka na lang, dumami na yung mga anak mo, may apo ka na. Yun po yun, napakahirap po bilang isang OFW. Ako po 10 years na rin po akong OFW. Kaya kayo mga anak, no? Pag may mga parents kayo, kung napanood nyo to, okay? Magiging ano po tayo, bigyan nyo po yung time, okay, yung parents nyo na tawagan, kumustahin araw-araw kung kumain na ba yan, baka nalipasan na ng gutom dahil sa pagod. Huwag lang yung tuwing katapusan o sa sahod lang o may kailangan saka magte-text. Reality po yan, relate ako dyan. Laging walang signal, walang internet, walang load, pero pagdating sa sahod, ang bilis mag-reply. So yun yung point ko. And then sa pangakapwa ko ring OFW na parents, be patient lang tayo. And kailangan nyo po mag-ipon na mag-ipon. Okay, wag basta-basta bigay ng bigay biyaya. Kahit anong laki ng ipapadala mo, ubos at kulang pa rin yan. Kaya maging wise po tayo. Hindi nyo naman po, kahit sabihin nila kuripot, madamot ka, tandaan mo, buhay nyo po yung nakataya dito sa ibang bansa. Tandaan nyo po, para pag uwi, hindi po tayo kawawa. Marami na po nangyari dyan. Isa na rin po ako doon. Kaya po tayo mag-ipon hanggat maaari. Magtipid hanggat maaari. Ibigay lang yung kailangan ng mga anak, mga anak, okay, yun lang yun, pero dapat magtabi ka rin sa sarili mo. Tandaan mo, wala po tayong benepisyo dito sa abroad pag nagkasakit. Yung mga benepisyo hindi pa basta-basta na ibibigay ng mga employer natin, tandaan yan, okay? So yun lang, sa mga kapwa kong OFW, baring ingat lang, iwasan lang po natin yung mga bagay na nakakasama, no? Lalo na sana sa ibang bansa tayo. So yun lang, share this video and i-follow nyo po itong OFW Pinoy TV. Ang content ko po is about OFW, so relate po ako sa inyo. Kung may mga tanong kayo, may mga question kayo related sa OFW and kaya ko naman sagutin, why not? I-comment nyo lang sa baba, gagawa ko ng video sa susunod na araw, okay? Yun lang, God bless and bye.